Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa panahon kung saan isang click lang ang impormasyon. Paano nga natin masisiguro na ang ating binabasa ay totoo at makabuluhan? Tumpak ka dyan, Mira. Madaling magbasa pero ang umitinti at kilitasin ang binabasa. Iyan ang hamon. Ako si Dion Andre Calado. At ako naman si Miracle Sarmiento. Welcome sa Lalim at Laman! Ngayong araw, hihimayin natin ang kahalagahan ng mapanuring pagbasa o critical reading. Bakit nga ba hindi sapat ang basta pagbabasa lang? Para bigyan tayo ng malinaw na definasyon, makakausap natin ang ating resident academic expert, si Jao Carl Oxenia. Salamat. Ang mapanuring pagbasa ay hindi lamang pag-alam sa kahulugan ng mga salita. Ito ay ang kakayahang tukuyin ng layunin ng author, ang tono, at ang bias ng teksto. Tinatanong natin, may basehan ba ito? Lohikal ba ang argumento? Ito ay pagbabasa beyond the lines. So, hindi lang pala ito basta pagtanggap ng impormasyon, kundi pag-evaluate nito. Tama. Ito ang ating sandata para hindi tayo maloko ng maling datos o manipulasyon. Speaking of manipulation, dumako tayo sa ating social media correspondent na si Mark Magalong Joseph para sa puso ng netizens. Yes, partner. Dito sa social media, talamak ang headline reading. Yung nag-share based lang sa pamagat dahil kulang sa kapanuring pagbasa. Mabilis kumalat ang fake news. Kasama ko na yun si Aile De Leon, isang campus journalist at fact checker. Totoo yan. Kapag hindi mapanuri ang tao, nagiging biktima sila ng misinformation. Ang kritikal na mambabasa ay tinitingnan ang source, petsa, at kung beripikado ba ang impormasyon. Bago maniwala, ito ay responsibilidad natin bilang mamamayan. Maraming salamat. Back to you, host. Napaka-importante niyan. Pero, Mira, paano naman ito nakakatulong sa pag-aaral at pagtatrabaho? Para sagutin yan, nasa field ang ating reporter na si Budong kasama ang ilang resource persons. Oops! Teka lang! Alam kong pag may asim pawis, nakakaya talaga. Ligo lang, kulang. Dahil ligo lang does not stop sweat and odor-causing bacteria. Huwag iasa sa tsamba-tsamba. Use Rexona Ice Cool. Nakakaputi, hindi malagkit, antibacteria, at mabango pa with motion sense technology para labanan ang pawis at amoy. 10 times protection from asim pawis than regular soap. Guaranteed Rexona for only 8 pesos. Thank you, Dion at Mira. So ngayon dito ako ngayon sa Emilio Aguinaldo College para tanungin ng isang estudyante na si Matthew de los Santos at isang profesional na si Kenzo Acosta. So para sa iyo, Kuya Matthew, paano nakakatulong sa iyo ang critical reading? So, sa research po, kailangan namin salain ng iba't ibang credible sources. Kasi kung mapanuri ka, mas maganda ang iyong outcome ng iyong research. So, kumbaga, maganda yung output, mas mahirap ito gayahin. Magandang sagot. So para sa iyo naman, Sir Kenzo, paano nakakatulong sa iyo ang critical reading? Kasi sa trabaho, kailangan namin basahin mga reports, memos, at yung mga kontrata. Isang mali, magkaintindi lang, pwedeng ikalugin ng kumpanya o ikatanggal ng trabaho. Critical reading makes us know some decisions. So ngayon, maliwanag na sa atin na ang critical reading ay nakakatulong sa pamumuhay natin. Back to the studio. Salamat. Nakita natin na mula classroom hanggang boardroom, kailangan natin ang skills na ito. Bago tayo magpaalam, hingin natin ang top 3 tips para maging mapanuring magbabasa mula sa ating analyst, si Ira May Goodview. Simple lang mga malalim at laman. Una, magtanong. Huwag tanggapin agad. Pangalawa, tanungin.
Sino ang sumulat at para kanino? Pangatlo, magsaliksik. I-cross-check ang impormasyon sa ibang credible sources. Pang-apat, mag-isip, pag-aralan kung opinion lang ba ito o katotohanan. Napakagandang paalala. Tandaan, sa panahon ng information overload, ang mapanuring pagbasa ang ating protection. Ito ang susi sa mas matalinong desisyon at mas maunlad na lipunan. Muli, ako si Miracle Sarmiento. At ako si Dion Andre Galado.